Ilan sa mga naganap dito po sa ABS-CBN Christmas Special 2024. Of course, hindi po nawala sa paningin ng mga netizen. Ang mga ikinikilos, of course, ni Catherine Bernardo ay Mr. Daniel Padilla. Kasi for the longest time, this is gonna be the first time na muli silang magkikita sa isang event. At hindi po yan maiiwasan. Talagang magaganap at magaganap yan. So dahil po dito, ang dami po ngayon ng iintriga dito kay Miss Catherine. And kahit po talaga nagpasabog si Miss Catherine Bernardo, no, talagang pinakita niya na she's really free. Kung ano man yung mga gusto niyang suotin, yung mga bagay na ayaw ni Daniel Padilla noon, diba, kino-call out po siya kapag sobrang sexy ng damit. But this time, kakaiba. At kasabay nga nito, pinag-usapan din ng isang post nitong si Mr. Ford, no, sabi niya, umibig ng malaya, magmahal kahit malayo. So, ilan yan sa mga napag-uusapan ngayon. And of course, syempre, napag-usapan din naman at nag-trending din ang ilan sa mga performance itong si Mr. Daniel Padilla. Kasi in fairness naman talaga, kung tutuusin, performer naman talaga si Daniel kasi may talent po siya sa kanyang pagkanta. At the same time, nagko-concert kasi yan Kaya talagang masasabi natin na talagang nadala niya rin naman talaga ang kanyang mga fan at napasaya niya ang ilan sa mga fans ni Daniel, ni DJ. But aside from those things, ay napag-usapan din ang suot-suot. Itong si Mr. Daniel Padilla, papunta dito sa Christmas Special. Kasi kakaiba kasi yung suot niyang damit, nakalagay po sa likod ay karma. Tapos may parang mga evil na mga print na shirt niya. Kasi nga ganyan niya pinoportray yung sarili niya na parang siya po ay rockstar, ganyan. At the same time, nag-trending din at napag-usapan dahil po dito sa photos na ipinost niya. Kasi sabi po ng isang nag-comment, sabi niya, hello po, I think bagay po sa inyo yung buhok ni Daniel Padilla. Kaya niyo po ba yun? Yung nag-comment, kaya ko dayahin yung buhok ni Daniel Padilla. Pero yung ginawa niya kay Catherine, hindi. So dahil dito, umani po ito ng iba't ibang mga reaksyon mula sa netizen. At hindi na naman maiwasan na ikalkalin ang ilan sa mga issue nila dati ni Miss Catherine na bagay na iniiwasan na nga pag-usapan dahil pare-pares na nga silang nag-move on. Pero sa banda naman itong si Mr. Daniel Padilla ay napadaan po sa newsfeed ko to. Pinag-uusapan at pinupulutan nila ang cut din. At the same time, pinupunutan din nila si Catherine. Kasi si Catherine daw ay nagpa-picture, cut din, manal at bashers. Tignan nyo, pagsawaan yung tignan hanggang pangalan na lang pwede magpa-picture. Anong say nyo? So, sinasabi nila rito na sinadya raw ni Miss Catherine Bernardo, ganito yung pagkakaunawa ko Sinadya daw di umano ni Miss Catherine Bernardo na magpa-picture mismo dito po sa pangalan ni Mr. Daniel, kung saan dito po siya dadaan or dito yung spot niya ng 2 to 2:30 p.m. So, upon checking po sa mga videos, syempre ito po place na to is malapit po yan kung saan na dressing room nitong si Mr. Daniel. So, imposibleng hindi siya mapapadaan dyan at nandyan din po ang ilan sa mga glam team nitong si Daniel. Kaya napaka-imposible na pagdaan ni Catherine dyan ay hindi siya babate. So, pinag-iisipan po nila na parang sinadya daw ni Catherine na magpa-picture dito po sa dito po sa nakalagay na Supremo ay dito kay Daniel Padilla. Sabi ng mga bashers or sabi po ng mga followers nitong si Daniel na tanging sa mga pangalan na lang daw ni Daniel Padilla magpapa-picture si Catherine. Parang sinasabi pa nila na si Catherine pa talaga yung kawawa dito sa scenario. Ayan po yung usapan nila. Sabi niya ay napadaan lang daw siya sabay picture na ni DJ. And sabi ni Lou, kawawa naman ang cut din. Kaya pala ito pong glam team ni Miss Catherine Bernardo ay hindi rin po nagpahabog at nag-post din ng picture kung saan sinasabi niya dito na parang yung room nga ni Miss Catherine, diba? Pinapakita niya na nag-iisa lang si Catherine doon at wala siyang kasama. So, parang sinasabi niya na wala pong pwedeng bumisita, walang pwedeng pumunta, walang pwedeng mangulit, diba? So, I don't think hindi naman po big deal yan sa cut din kung magpa-picture man kung sinadya or hindi man yan ni Miss Catherine. Kasi, ang nagmamatter sa atin ngayon yung mga ebidensya patungkol kay Catherine at Alden. So, dahil hindi nila nakikita kasi na magkasama, si Alden at si Catherine, ginagawan po nila ng issue, diba? Na parang method acting lang daw yung ginawa, mga ganong senaryo. Kasi nakarinig lang sila ng senaryo na method acting, feeling nila ganon naman si Catherine at Alden. Hindi nila alam
Di ba kung mapapansin niyo si Alden Richards, panay po suot yung kanyang salamin. Alam niyo naman kung anong purpose nun. So anyways, so at least di ba na-fact check natin yan. At kayo na po ang humusga. And now, let's talk about this one. Ang inyo po mga comments patungkol sa ating pong last updates. Magbasa tayo ng ilang mga komento ninyo. Sabi ni Miss Teresa Perona, naalin na yan. Naalibadbaran si Alden Quezanya kasi pag palay na lumapit sa manok at ayaw tukain, ibig sabihin wala lang yun. Talagang may ganun talagang kuda si Manshi. And sabi ni Mr. Joel Lopez, wag na natin ibasisahin niya kasi alam naman niya na si Alden at Kat ay sila na. Palabas lang ang pinapakita nila sa kanya at Alden dahil sa teleserye nila. So ito naman yung kanyang komento patungkol dito, no. At syempre, hindi natin kailangan maapektuhan diyan po sa mga naglalabasang balita na yan. And sabi ni Miss Elena Galgo, kung magka-movie ang Sanden, tingnan natin kung hindi lalangawin. Kahit marami sila, si Alden ang fans, kahit marino si Alden para magka-blockbuster ang movie nila. Actually, lahat naman po yan, tinatrabaho talaga ni Mr. Alden Richards, diba? Kaya nga sobrang sipag nitong si Alden, grabe. And sabi ni Miss Teresa, ay naulit siya, sabi niya ni alibadbaran nga daw si Alden Quezanya. Kasi nga ilang beses na rin kasing kinokonek yung pangalan nitong si Miss Sanya Lopez kay Alden. Pero pilit naman niyang dinideny, diba? Parang nakakaya dito yung girl. Sabi ni Miss Renato Sayan, hi Miss Tarret, sa panood ko yung performance si Kat at surprisingly, nung naglakad si Kat after sa performance niya, si MJ binati siya. Pero yung sinabi niya sa Friday, ano kaya meron sa araw na yan? I think yun po yung parang may interview sila kasi parang part pa rin ng promotion nila ng kanilang movie ng Hello Love Again. And ito na, ang sabi naman ng ilang mga netizen na parang ito na raw po yung panahon ng singilan, yung pinangako ni Catherine na interview. Kasi diba sabi ni Nabinbin na tanong tungkol sa bag na sabi ni Kat, maglatag ka ng ebidensya. Sabi ni Miss Aquarius Ox, good morning my Darreds. Miss Darreds yan. Almost 1 month na po yung movie ng Kat Dennis Darreds. Hindi na po ina-announce kung magkano yung kinita ng HLA katulad ng HLG at Rewind dati para malaman ng Kat Den fans na wala nang makakatalo pa sa Kat Den. Pilit ko po talagang hinahanap at nagsasearch po ako sa mga website. Pero parang busy po ang ABS at GMA sa kanila po mga event na yung Pasko. At syempre meron pang Metro Manila Film Fest, diba? Parang mukhang ngayon hindi pa rin nila pinopost. Pero according po sa news na parang tumabo po ng milyon sa Middle East yung Hello Love Again. And sabi ni Miss Cora Weaver, talagang palaban na si Catherine Bernardo sa anumang performance sa stage. Nag-evolve na talaga siya. I'm sure Alden Richards is undeniably proud of her. Keep it up, Catherine. We, your fans, are proud of you as well.